Para po sa tawag sa pagsamba, o sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Tayo po ay manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa mga sandaling ito. Nagpapasalamat po ako sa mga kamangha-manghang mga bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay. Salamat po sa kabutihan mo at sa mga pagpapalang walang sawang ibinibigay mo sa amin. Salamat din po dahil binibigyan mo kami ng pag-asa sa kabila ng hirap na amin pong pinagdadaanan ngayon. Bigyan mo po kami ng lakas upang kami ay makapagpatuloy sa aming paglilingkod. Salamat po sa pagkalinga at pagmamahal mo sa amin. Salamat po dahil hindi mo kami iniiwan at pinababayaan. Patawad po kung kami ay nasumpungan mo na gumagawa ng hindi naaayon sa kalooban mo. Linisin mo po ang aming mga puso upang kami ay maging katanggap-tanggap sa mga sandaling ito. Tulungan mo po kami na laging tumingin sa iyo upang huwag kaming magkasala laban sa iyo. Bigyan mo po kami ng kapayapaan, bigyan mo po kami ng kapatawaran. Ipagkaloob mo po sa aming mga puso ang kagalakan. Salamat po, ibinibigay po namin sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba sa iyo lamang, Panginoon. Amen. Pakinggan, O Diyos, ang ibig namin, kapayapaan mo'y nasa tanggapin. Amen.
Kasama sa presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananapig na makita, luwalhati ng iyong ugat. Sinasiyaw na sa balang tumatawa, natanapig na makita, muli mong magbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Pagkuhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyon. Sayaw ka sa galang tumatawa, nananapig na makita, muli mong magbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Pagkuhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyon. Sayaw ka sa galang tumatawa, nananapig na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Pagkuhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyon. Pagkuhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyon. Pagkuhin mo ang buhay ko, ito'y iyong Panginoon, patuloy nga po kayo maghari sa aming mga buhay at sa aming mga puso. Sa iyong paglingan, pinatalangin ang iyong pagtangka. Hinahanap ang iyong katwiran, iyayakap ang iyong Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa iyong paglingan, pinalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katwiran, iyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari
Inaanyahan ko po tumayo ang kapulungan para sa pagbasa ng teksto mula po sa aklat ng Henesis, Kapitulo 6, talatang 13 hanggang 12 at 22. Ngunit ang babasahin ko lamang po ay ang 13 at ang talatang 22. At ganito po ang sinasabi. Sinabi ng Diyos kay Noe, lilipulin ko na ang tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Sa talatang 22, at ginawa nga ni Noe ang lahat ng inuutos sa kanya ng Diyos. Diyos po ang magpapala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin, sa lahat po ng kapatiran ng CCIC. Siguro po kung di po ako nagkakamali ay mga 2 buwan na po tayo na ang ating pong gawain ay puro online. Ano po? Siguro dahil na rin sa ating naging karanasan, ngunit sa pagpupulong po ng Lupong Pamunuan sa darating po na huling linggo ng Nobyembre, ng buwan na to, tayo po ay babalik na sa face-to-face na gawain. Pero wag po kayo mag-alala kasi ayon po sa pagpupulong ng Lupong Pamunuan, lahat po ng mga safety measures, yung mga health protocols ay atin pong susundin upang sa pagsasagawa natin ng face-to-face, tayo po ay maging ligtas at maging panatag po ang ating kalooban. And I'm sure ay nami-miss nyo na po yung ating kapilya, nami-miss nyo na po yung mga kapatiran. Kaya sa kabila po ng ating pandemic situation, tayo po ay magpe-face-to-face katulad din naman ng ginagawa ng halos lahat ng kongregasyon dito po sa Nueva Ecija. Sa pagtataya nga po namin, parang CCIC na lamang po yung hindi nagdaraos ng face-to-face na gathering. At after 2 months, after 2 months, pagkatapos ng ating hindi malilimutang karanasan, tayo po ay babalik doon po sa face-to-face na gawain. Kaya po patuloy po nating panalangin yung pong araw na yon. Tayo po ay magkikita-kita dito sa church at kalaki po yung mga pag-iingat at yung pong pagpapatupad ng mga health protocols upang tayo po ay maging ligtas at panatag sa panahon po ng ating gawain. Sa umaga pong ito, ang ating pong pag-uusapan ay first lockdown. First lockdown. Kasi naisip ko, 2 months tayong na-lockdown. Bagamat yung ating mga kapaligiran ay normal na, maayos na yung kanilang kalagayan, yung kanilang sitwasyon. Sila ay namamalengke na, nagpupunta na sa mall. Pero dito tayo sa church sa loob ng almost 2 months. Sa loob ng halos 2 buwan, tayo po ay na-lockdown sa church. Ibig sabihin, wala po tayong face-to-face gathering. Kaya sa huling bahagi po ng ating pong online worship o sambayan o sambahay, online interactive worship, tayo po ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin sapagkat sa buong panahon ng aming mga buhay ay patuloy mo kaming sinasamahan at ginagabayan. Sa buong panahon ng aming mga karamdaman at paggaling ay kayo po ang Diyos na kasama namin. Sa buong panahon ng pandemic na ito, bagamat hindi pa siya natatapos, ay nadarama namin, O Diyos, ang iyong presensya, ang iyong paggabay sa aming mga buhay, sa bawat kapatiran, sa bawat pamilya, sa bawat bumubuo ng Cabanatuan City, Yemilip Church. Salamat po sa iyong pagsama, sa iyong pong pagsubaybay. Salamat sa iyong proteksyon at pag-iingat. Salamat sa iyong pagpapagaling. Salamat sa panibagong simula na pinagkakaloob sa amin upang kami ay makapagpatuloy sa mas maalab, mas mabunga at mapagpalang paglilingkod. Dalangin po namin, O Diyos, ang amin pong gawain ngayong umaga ay patuloy niyo pong pagpalain. Gamitin niyo po ang inyong lingkod upang maging daluyan ng iyong pagpapala sa bawat isa, sa bawat kapatiran na nasa kanilang mga tahanan. At ikaw po ang patuloy na mahayag at ikaw po ang patuloy na maluwalhati. Sa iyo po namin hinihiling ang lahat ng ito sa tanging pangalan ni Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen at amen.
Ang paksa po natin ay first lockdown mula po sa Genesis chapter 6, verse 13 hanggang 22. Nais ko pong basahin sa inyo yung pong mga talataan, yung pong kumpletong talata upang magkaroon po tayo ng common ground sa ating pong pag-aaralan. Sinabi po ng Diyos kay Noe, lilipulin ko na ang tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ng kanilang kasamaan, kaya't pumutol ka ng kahoy na sipres at gumawa ka ng isang daong na may mga silid. Pahiran mo ng alkitran ang loob at labas. Ang daong na gagawin mo ay may 450 talampakan ng haba, 75 ang luwang, 45 ang taas. At ang tipan mo ito at lagyan ng bintana sa paligid. Isang talampakan at kalahati mula sa dulo ng atip. Gawin mong 3 grado ang daong at lagyan mo ng pintuan sa tagliran. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y makikipagtipan sa iyo, isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki pati ang asawang nila at pumasok kayo sa daong. Magsakay ka ng isang pares ng bawat uri ng hayop at huwag mong pabayaang mamatay. Magsakay ka rin ng isang pares ng bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa. Alagaan mo rin ang mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyong magkakasama. At ginawa nga ni Noe ang lahat ng inuutos sa kanya ng Diyos. Ito pong kwento na ito, alam na po natin, simula pa po nung tayo ay mga bata sa ating pong Sunday School. At may mga kanta pa nga po tungkol sa kwentong ito. Kapag narinig po natin yung pangalang Noe, ang unang pumapasok po sa atin agad ay yung baha, no? Yung malawakang pagbaha. Yung pagbaha na talagang pati bundok ay lumulubog. Sa katunayan, ang Noe ay naging inspirasyon po ng DOST, ng Department of Science and Technology, para po sa pagtingin sa mga disaster katulad po ng pagbaha. Ang sabi po ng Official Gazette, kapag po ginugal natin yung pong Project NOAA, ito po yung ating mababasa sa description ng pong Project NOAA. Project NOAA is the Department of Science and Technology's response to the call of President Aquino for a more accurate, integrated, and responsive disaster prevention and mitigation system, especially in high-risk areas throughout the Philippines. Kumbaga, ito pong Project NOAA na binuo ng DOST ay tugon po dun sa challenge ng former President Aquino patungkol sa mga problema ng pagbaha sa ating pong bayan. Ang layunin po ng Project NOAA ay magkaroon ng accurate, integrated at responsive disaster prevention and mitigation system. Magkaroon po ng isang sistema na tutugon sa mga problema ng pagbaha sa ating pong bayan. Isa po sa ginagawa nila ay nag-a-update po sila ng mga geohazard map, kung saan ay pag tinignan niyo po yung mapa na yon, makikita niyo po yung mga areas sa Pilipinas na prone sa pagbaha. Ang problema lamang po, noong pong 2017, mga 1 year after pong maluklok ng President Duterte, hindi po pinondohan yung Project NOAA. At dahil hindi po pinondohan yung Project NOAA, ito po ay hindi na po nag-function. So kamakailan, dahil po sa bagyong Ulysses, sa bagyong Rolly at sa bagyong mga nagdaan sa ating pong bansa, ay umapaw at tumaas yung tubig sa Magat Dam. At ito po yung nagbukas ng pitong gate ng tubig. At ito po ang nagpabaha sa Isabela at sa Tugigaraw. At ito po yung kanilang naranasan. Siguro po kung mayroon pong Project NOAA sa panahon ngayon, ay baka po mapigilan, or kaya naman ay may magbibigay ng magandang advice doon po sa mga tagapanguna, tagapamahala ng Magat Dam. Ngayon pa man, wala na tayong magagawa, bumaha na po, pero sana po muling pondohan itong Project NOAA. Kung babalikan po natin yung istorya ng pagbaha, kumbaga pag sinabing pagbaha, hindi lamang po sa Biblia. Kung babalikan po natin yung kwento ng pagbaha, hindi po ito monopoly ni Noe.
Sa katunayan, sa bawat lahi at kultura, ay mayroon po mga bersyon, iba-ibang bersyon ng pagbaha, kung paanong ang bahang ito ay pinuksa yung mga tao, kung paanong yung bahang ito ay pinuksa yung sangkatauhan sa buong daigdig. At ito po ay nabanggit sa Epic of Gilgamesh ng Sumerian Civilization. At magtataka kayo na kahit po sa Pilipinas, meron din pong flood story, lalo na po sa mga kababayan po nating Igorot at sa mga kababayan po nating mga taga Bukidnon. Meron silang sariling kwento o sariling bersyon ng pagbaha. Kaya dahil dito, maiisip nyo, ano kaya yung significant? Ano kaya yung kahalagahan ng kwentong ito ng pagbaha sa mga sinaunang sibilisasyon? Ang kwentos ng Lumang Tipan, ang pagbaha na makikita po natin sa Hebrew Bible, ay masasabi po nating paraan ng Diyos upang linisin ang mundo sa kasamaan nito. Di po ba napansin ng Diyos na ang tao ay sobrang sama at ang tao ay gusto niyang puksain? At ang pagpuksa na ginamit po ng Diyos sa panahon na yon ay walang iba kundi ang pagbaha. At doon po umikot yung istorya ng the flood sa panahon po ni Noe. Nais ng Diyos na linisin ang mundo sa kanyang kasamaan. At pagkatapos po ng baha, ipinapakita din ang pagkakaroon ng bagong simula ng sangkatauhan na mamuhay ayon sa panibagong pakikipagtipan sa Diyos. Tatlong bagay po yung makikita natin na significance ng kwento po ng the flood sa panahon po ni Noe. Ano po yung tatlong bagay na to? Una ay may diwa po ng cleansing, paglilinis. Gusto ng Diyos na yung tao ay huwag mahirati sa kasamaan, kaya pinuksa niya ang tao kasama ng kasamaan at nagtira siya ng panibagong mga binhi o panibagong mga lahi na pagmumula ng sangkatauhan upang matiyak niya na ito'y maging malinis at maging karapat-dapat sa kanyang paningin. Ikalawa ay yung pong nakapaloob po yung konsepto nung tinatawag na rebirth o nung reset o ng renewal. Ano po? Kumbaga ay muli pong pinanganak ang sangkatauhan. Nagkaroon po ng rebirth sa humanity, pinuksa yung lahat ng tao maliban sa pamilya ni Noe at doon muling nagsimula yung sangkatauhan sa kanya pong kalagayan sa mundong ito. Nagkaroon po ng restart. Na-restart po yung tao, na-restart po yung mundo. Siguro pati yung kalikasan, pati po yung mga, alam naman natin kapag bumaha ay talagang nalalanos yung mga lugar, di po ba? At pag nalanos yung mga lugar na yan, nabuwal yung mga puno, ay after ilang panahon, magkakaroon po muli ng panibagong pagsibol ng mga halaman, ng mga puno, at muling pagsibol ng mga hayop, paglaki ng mga hayop na nagmula po dun sa daong ni Noe. At syempre po, paglaki ng angkan ng tao. So nagkaroon po ng restart, nagkaroon po ng rebirth sa civilization. Siguro nga kung ang sangkatauhan ay napakalawak at napakalaki at napakasama, napakahirap baguhin, Pero ang ginawa ng Diyos sa panahon na yon ay nilipol niya ang tao at dun sa maliit na porsyento ng tao, dun siya nag-start ng panibagong direction, ng pamumuhay. At yun po ay nagsimula sa pamilya po ni Noe. At ikatlo, ay yung pong pag-establish ng tinatawag na New Covenant. Di ba? Meron pong tinatawag na Adamic Covenant, nakipagtipan ang Diyos kay Adan at kay Eva, na mula sa lahi po nila ay sisilang ang isang sanggol na pupuksa sa ulo ng ahas. Yun pong Adamic civilization na tinatawag. Pero dito po sa Noahic Covenant na tinatawag, ay makikita natin yung pagpapasimula ng panibagong tipanan sa Diyos. Na ang tao ay hindi napupuksain muli dahil sa kanyang kasamaan. At ang katibayan po ng tipan na ito ay yung pong tinatawag nating rainbow or bahaghari. Ang kwento ng pagbaha ay kwento rin ng unang lockdown. Ito po yung unang lockdown. Kasi pag binasa po natin ang Biblia, makikita natin, ito yung unang lockdown na kanilang na-experience sa kanilang buhay, sa kasaysayan ng sangkatauhan. At kapag muli po nating binasa ang kwento, ay sa panahon po ng dilubyo,
ay pinapakita po sa atin kung alin ang pinakamahalaga, ang pinaka-essentials sa buhay na ito. Alam niyo po, yung pong essentials and non-essentials narinig din po natin sa panahon ngayon. Sa panahon ng lockdown, bawal lumabas, hindi makapagtrabaho ang mga tao, tayo na sa bahay lamang, tinitipon natin kung ano yung mga pinakamahalaga na kung hindi ka lalabas ng bahay, pwede kang mabuhay kahit hindi ka lumabas ng bahay at hindi ka pumunta sa iyong trabaho. Dito po sa kwento ng pagbaha ng dilubyo ay pinapakita sa atin ng Diyos yung pong mga essential sa buhay na ito. At ito po yung isa-isa nating titingnan. Ang una po dito ay yung tinatawag na food, shelter, and clothing. Sa Maslow's hierarchy of needs, ang pangunahin ay ang physiological needs. Ano po ibig sabihin nun? Ang pangunahin po sa pangailangan ng tao ay walang iba kundi yung pangailangan niya sa kanyang physical na kalagayan. Pero bago pa po ito sabihin at matuklasan ng psychologist na si Abraham Maslow, ay sinabi na rin po ito ng Diyos kay Noe. Sa Genesis chapter 6, verse 21, ang sabi po doon ay, maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyong magkakasama. At verse 22, at ginawa nga ni Noe ang lahat ng inutos sa kanya ng Diyos. Madali namang tukuyin yung kahalagahan nito. Ang totoong usapin ay kung ito ba ay available at sustainable. Ang tinutukoy po natin dito yung basic needs, yung pong tinatawag nating food, shelter, and clothing. Madaling tukuyin po yon na ito ang ating pangunahing pangangailangan. Ibig sabihin, hindi pwedeng wala nito. Wala tayo nakitang tao na nabuhay nang hindi kumain. Siguro, pwedeng wala kang bahay, pero at least sumahanap ng masisilungan yung mga homeless. Siguro, hindi pwedeng wala kang damit. Kasi pag wala kang damit, kukunin ka ng otoridad at pwede kang tulungan, para ikaw ay maging maayos ang kalagayan. Pero hindi pwedeng mabuhay ang tao nang walang pagkain. So, madaling tukuyin yung basic needs na ito. Pero ang tanong ay, ito ba ay available at ito ba ay sustainable para sa bawat isa? Sa article ng ASEAN Post, dated October 25, 2020, tinukoy na higit na maraming Pilipino yung makakaranas ng gutom sa gitna po ng pandemic. Siguro, yun yung normal na resulta ng pandemic at maaring ito ay hindi lamang totoo sa Pilipinas, kundi ito ay totoo sa buong mundo o sa ibang bansa. Maliban na lang sa mga bansa na talagang maunlad, kaya nilang tugunan yung mga basic needs ng kanilang mamamayan. Although hindi naman natin iniasa sa gobyerno, pero ang sinasabi natin sa anumang gobyerno, ang gobyerno ang may pangunahing pananagutan, lalo na sa mga pagkakataong katulad nito. Ang tanong ay, sustainable ba at available? At kapag binasa pa po natin yung ASEAN Post dated October 25, 2020, mababasa po natin dito yung mga particular na detalye. Ang sabi po ng article, in the Philippines, based on the 2019 fourth quarter social weather station survey, 8.8% of household are roughly 2.1 million Filipino families experience involuntary hunger once in 3 months, a slight improvement over the 9.1% or 2.3 million families lagged in September 2019. So 2019 pa lang, napakadami na nung pong bilang ng mga Pilipinong nagugutom. So ngayong 2020, may expect natin madadagdagan talaga yan. Kasi maraming nawalan ng trabaho o maraming mga negosyante na hindi na kumikita ng katulad dati nung bago pa magka-pandemic. Well, hindi po natin kayang tugunan yung problema ng bansa tungkol sa pagkagutom o yung hunger problem ng ating bansa. Pero yung pong matiyak lamang natin na sa ating hanay o sa ating kalipunan ng mga kapatiran ay walang nagugutom, isang malaking bagay na po ito. Sa ating church, malaking bagay na matiyak natin na wala tayong miyembro na nagugutom o nagkukulang sa mga basic needs. Ito po yung isang bagay na
dapat nating tingnan at bigyan ng pansin. Sa bagay, pag tinitingnan ko yung mga kapatiran natin, mukhang hindi naman problema yung kakulangan ng pagkain, ano po. Ngayon, kung sa mga kapatiran ay wala po tayo makita na nagkukulang sa pagkain, ay maaari tayong tumingin sa ating pong komunidad at doon po tayo mag-extend ng tulong. No, ho? Doon sa ating kapwa. Kasi ito po yung ito po yung basic needs na dapat nating makita, na dapat meron ang mga tao, at kung ano yung pwede nating magawa ay gawin natin upang makatulong sa kanila. No, ho? So siguro hindi ka makarelate pag pinag-uusapan yung problema ng pagkagutom. Siguro kasi yung rep natin ay puno, no? Pero pag tiningnan natin yung mga survey noong 2019, 2.1 million Filipino families. Ibig sabihin, 2.1 million Filipino families, hindi po ito individual, kundi families. Imumultiply nyo pa po ito sa 3 o sa 4. Kung ilan yung miyembro ng pamilya, ganun kadaming nagugutom sa ating pong bayan. At ito ay sinasabing madadagdagan o nadagdagan sa panahon po ng lockdown. So, pangalawa, pinapakita ng kwento ng pagbaha sa panahon ni Noe yung kahalagahan ng pamilya. Mababasa natin sa kwento na sa unang lockdown, ang magkakasama ay ang buong pamilya ni Noe, batay sa tagubili ng Diyos. Sa hierarchy of needs, ito po yung pangalawa at tinutukoy ito bilang psychological needs. Nakapaloob kasi dito yung tinatawag nating sense of belongingness at love na masusumpungan mo lamang sa iyong pamilya at sa iyong mga kaibigan. Ang mga Pilipino, lalo na po yung mga nasa abroad, kapag inyong tatanungin kung bakit sila nagtitiis ng hirap, nagsasakripisyo sa pagtrabaho sa mga ibang lahi, ang palagi po nilang sinasagot ay para sa pamilya. Gusto mo na bang umuwi? Oo. Pero bakit hindi ka pa umuwi? Para sa pamilya. Yun po yung kanilang laging sinasagot. Ganyan po yung katangian natin. Ganyan po tayo bilang mga Pilipino. Lahat ay gagawin para sa pamilya. Kaya naman kahit anong dilubyo at pandemya yung ating maranasan, kung tayo ay sama-sama, kung tayo ay nagkakasundo at nagkakaisa, ay palagi po tayong ganadong humarap sa anumang hamon ng buhay. Ganun po kahalaga yung pamilya. Sa panahon ng pandemic, pag wala kang pamilya, malungkot. Kasi wala kang mapagsasabihan ng lahat ng iyong takot. Dahil ang pandemyang ito, nag-create ng fear, ng pangamba, ng alalahanin sa maraming tao. Di po ba? Pero kung wala kang pamilya na mapagsasabihan ng iyong takot at pangamba, lubha ka talagang mahihirapan. Kaya sa pandemic na ito na ating naranasan, yung minsan kahit na hindi masarap yung pagkain sa pagkainan, pero magkakasama kayo bilang isang pamilya, ano man yung pinagsasaluhan nyo, yun na yung pinakamasarap na pagkain, no, sa mundong to. Ang nagpapasarap ay hindi yung mismong pagkain, kundi yung katotohanan na kayo ay magkakasama. Siguro yun yung isa sa makikita nating medyo magandang nangyari sa panahon ng pandemic. Tayo ay nagkaroon ng mahabang panahon na makasama yung ating pamilya, at sa panahong ito ay tumaas yung ating bilang ng mga pamilya na nagpa-family devotion. Almost every day, meron po tayong pamilya na nagpa-family devotion. Unlike nung pong bago magkaroon ng pandemic, na halos walang panahon, ang bawat isa sa kanilang sambahayan. Pangatlo, na essentials. Ano po yung mga unang essentials? Una, yung food, clothing, and shelter. And then pangalawa, yung pong family. And then pangatlo, na essential sa panahon po ng lockdown, ay yung pong element of faith. Sa buong panahon ng kwento ay mapapansin niyo po kung paanong si Noe ay nakipag-ugnayan sa Diyos. Andon ang kanyang pagsangguni, andon ang kanyang pagsunod, buong puso, buong pitagan na sinusunod niya ang Diyos sa lahat ng pinag-uutos nito. Nakita niyo naman yung binasa ko po sa inyo kanina, sobrang detalyado yung paggawa ng arko. Kaya isipin niyo, ang Diyos siguro ang Diyos ay engineer, Kasi pag nagsabi siya na pumutol ka ng kahoy, sinasabi niya kung gaano kahaba, kung gaano kalapad, kung gaano kataas. Pati bintana, pati pinto. Napaka-detalyado.
Pero yung detalye ng utos ng Diyos, sabi nga nung huling talata na binasa natin, lahat yan ng tinagubili ng Diyos ay sinunod ni Noe. Ano po yung pinapakita ko sa inyo dito? Sa panahon po ng dilubyo, sa panahon ng problema, yung maliwanag na ugnayan ng Diyos o yung maliwanag na ugnayan ni Noe sa Diyos ay isang bagay po na nagbigay sa kanya ng kalakasan at inspirasyon. Kasi kapag wala kang Diyos, tapos makita mo yung paligid mo bumabaha, siguro hindi mo alam kung kanino ka tatawag at kung kanino ka magdadasal. Pero si Noe ay panatag, bagamat ang baha ay nagpalubog ng lahat ng bundok sa mundong ito. Di po ba, nung panahon na yon, siya po ay naging panatag at sinusunod niya kung ano yung inuutos ng Diyos, hindi po siya nangangamba. Nung nakaraan lang pong bagyo ng Ulysses, napakalakas ng hangin. Di po ba? Talagang kung kahit hindi ka nagdadasal, kapag narinig mo yung ugong ng hangin, sa lakas ng hangin mula po sa bagyong Ulysses, talagang mapapadasal ka. Siguro lalo na kung makikita mo yung tubig ay umaangat at nailubog na ang iyong bahay, at yung bahay mo ay kahit third floor, nailubog pa rin, fourth floor, no? At kahit siguro yung pinakamataas na building sa mundong to ay kayang ilubog nung bahang dumating sa panahon ni Noe. Pero si Noe ay nanatiling panatag. Kasi yung element of faith nandun, at isa yun sa pinakamahalaga sa buhay. Lalo na kapag tayo ay humaharap sa mga dilubyo, sa mga kalamidad, sa mga natural disaster sa mundong ito. Pagkatapos po ng baha, ang unang ginawa po ni Noe ay nagtayo siya ng dambana at naghandog sa Diyos. Batay po yan sa chapter 8, verse 20 ng aklat ng Genesis. Ito ay panibagong simula ng kanyang faith journey. Sa katunayan, ang sumunod na chapter ay mga salaysay ng pakikipagtipan ng Diyos kay Noe. Ito yung tinatawag nating Noahic Covenant, kung saan ay nireset at nirenew niya ang pagpapala sa sangnilikha. Nireset ng Diyos, nirenew niya yung pagpapala sa sangnilikha at muling pinagtibay yung image of God sa humanity. Kumbaga, ang tao ay muling pinagkatiwalaan na mamahala sa buong daigdig o sa lahat ng sangnilikha. Makikita po natin yung mga katotohanan ito sa mga pares ng hayop na sinama sa loob ng arko. Ito yung mga pahiwatig na pagkatapos ng dilubyo ay maaari po sila magsimula muli. Panibagong simula ng sibilisasyon, panibagong simula ng kanilang lakbaying pananampalataya. Pagkatapos ng bagyo, pagkatapos ng pagbaha, pagkatapos ng matinding dilubyo, yung pananampalataya pa rin ni Noe, yung naggabay sa kanya upang malampasan ito. Mula po sa first lockdown hanggang ngayon, sa kasalukuyan pong lockdown, hindi naman po nagbabago yung mga essentials na ito. Mahalaga pa rin, ano po? At ano po yung mga bagay na makikita natin? Pinapalahanan tayo ng Diyos sa mga bagay na mahalaga sa buhay. Yung food, yung clothing, yung shelter, yung family, and then yung ating pananampalataya sa Kanya. Dito natin ilaan yung ating buhay. Dito natin ilaan yung ating lakas. Dito natin gugulin yung lahat ng ating panahon at yung ating kayamanan. Kung mayroon tayong pinag-uukulan ng lakas, panahon at kayamanan na wala sa mga essentials na ito, siguro mag-isip tayong muli, ano? At tayahin natin kung magsasayang ba ako ng buhay, lakas, kayamanan, at panahon sa bagay na to, na wala naman siyang kinalaman sa mga essentials. Kaya ito pong pandemic na ito ay dinadala tayo ng Diyos sa mga bagay na mahalaga. Kung ano yung pinakamahalaga, yun ang ating gawin, doon natin ilaan ang ating buhay, doon natin itaya ang ating mga pakikipaglaban. Pangalawa, pinapakita po ng Diyos na pagkatapos ng lahat ng ito, although hindi pa natatapos yung pandemic, ang sabi ng iba ay hanggang 2022. Pero pagkatapos ng lahat ng ito, ang naghihintay po sa atin ay panibagong simula. Isang bagay na ma-appreciate po natin sa Diyos ay yung hindi po siya napapagod na magsimula muli. Ang bawat pagpapasimula ay mga biyaya, mga pagkakataon upang iayos natin ang ating buhay, iayos natin ang ating mga plano, at iayos natin ating mga paglilingkod. Pagpalain po tayo ng Diyos.
dalilang mabulagan ng islap nitong mundo. Ikaw ay anak ng nag-iisang ilaw, magtiwalaan lagi ang Ama, sundin siya. Diyos ay Ama, noon, ngayon, bukas. Siya ang langit ilaw na kailanman hindi didilim. Diyos ay tapat sa lahat ng sa Kanya ay susunod. Bawat oras, bawat araw, Diyos ay tapat. Diyos ay tapat, noon, ngayon, bukas. Siya ang tanging ilaw na kailanman hindi didilim. Diyos ay tapat sa lahat ng sa Kanya ay susunod. Bawat oras, bawat araw, Diyos ay tapat. Tunay kang matapat, tunay kang matapat. Bawat umaga, aking nakikita. Diyos ay tapat, noon, ngayon, bukas. Siya ang tanging ilaw na kailanman hindi didilim. Diyos ay tapat sa lahat ng sa Kanya ay susunod. Bawat oras, bawat araw, Diyos ay tapat. Bawat Oras at araw, Diyos ay tapat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita na nagpapaalala kung ano ang mga bagay na mahalaga sa buhay na ito. At ito nawa ang patuloy naming pagtuunan ng aming lakas, ng aming panahon, at ng aming resources. Salamat din po sa pangako ng panibagong simula. Sa kabila ng maraming problema at kaguluhan sa aming mga buhay, sa kabila ng maraming mga pagkakamali, ay pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na muling magpasimula, ayusin ang aming mga sarili, ang aming mga paglilingkod sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng ito. Salamat sa iyong pagpaalaala. Salamat sa opportunity na kami ay mag-reset,
ng aming mga direksyon, ng aming mga plano at pangarap sa buhay na ito. Salamat dakilang Diyos sapagkat bagamat kami ay nasa gitna pa ng pandemic, ay naranasan namin ang inyong pong presensya, ang inyong pag-iingat, ang inyong mayamang probisyon, ang kagalingan. Salamat po o Diyos sa lahat ng ito. Sa amin pong patuloy na pagdalangin ay tinataas po namin sa panalangin ang amin pong mga kapatiran na may iba't ibang mga kahilingang panalangin. Lalo na po Panginoon yung mga may karamdaman, kayo nawa o Diyos, ang siyang magkaloob ng kagalingan sa bawat isa sa kanila. At sa mga kapatid po namin, mga magulang namin na nakaratay sa banig ng karamdaman o yung iba ay nasa pagamutan, dalangin po namin o Diyos ang inyong mayamang probisyon sa kanilang buhay upang maranasan po nila ang inyong pong pag-provide ng sa lahat ng kanilang mga pangailangan hanggang sa ang kanila pong kapamilya na may karamdaman ay tuluyang gumaling at makaranas ng kagalingan na nagmumula sa iyo. Nilalapit din po namin sa iyo, O Diyos, yung mga kapatiran po namin na nagsisipagtrabaho at sa mga naghahanap ng trabaho. Dalangin po namin, O Diyos, na kayo ang mag-provide ng pinakamagandang opportunity sa kanilang buhay dito man sa Pilipinas o maging sa ibang bansa upang matugunan po nila ang lahat ng kanilang mga pangailangan sa kanilang buhay. Kayo po nawa ang mag-ingat sa mga nagtatrabaho, lalo na po sa mga frontliners. Dalangin po namin na bigyan niyo po sila ng inyong pong proteksyon sa bawat araw na sila ay pumapasok sa kanilang mga trabaho at nakakasalamuha ang maraming tao. Dalangin po namin na kayo ang siyang mag-ingat, magpala sa kanila at magpalakas, magpatibay ng kanila pong katawan, ng kanila pong resistensya, ng kanila pong immune system upang sila po ay maging ligtas at maging panatag sa buong panahon ng kanila pong pagtatrabaho at paglilingkod sa amin pong bayan. Dakilang Diyos, nilalapit po namin sa inyo yung mga naghahanap ng trabaho at mga kapatiran po namin na nagbabalak magtayo ng mga negosyo at ng kabuhayan na sa kabila ng pandemic na ito ay kailangan naming kumilos, kailangan namin gumawa ng mga pamamaraan upang matugunan ang pangailangan ng amin pong pamilya. Kayo nawa, O Diyos, ang siyang mag-provide sa kanila ng mga magagandang pagkakataon sa kanilang buhay upang mapasimulan nila, O Diyos, yung pong magaganda po nilang plano. Pagkalooban niyo po sila ng wisdom, ng resources, at ng opportunity upang sila'y magtagumpay sa kanila pong mga plano para sa kanilang kabuhayan. Inilalapit din po namin, O Diyos, yung po mga kapatiran namin na sa sandaling ito ay may mga natatanging kahilingan sa iyo. Patuloy niyo pong abutin ang kanilang puso. Patuloy niyo pong abutin ang kanilang kinaroroonan ngayon at iparanas niyo po nawa, O Diyos, ang iyong presensya sa kanilang buhay na anuman ang kanilang hinihiling ayon po sa iyong kalooban ay niyo pong patuloy na ipagkaloob. Dalangin din po namin sa iyo, O Diyos, ang bawat pamilya na bumubuo ng Cabanatuan City Yemilip Church. Naway patuloy niyo po kaming pagkalooban ng malalim at matibay na pananampalataya sa iyo. At kung meron man kaming mga kapamilya na hindi pa po nakakilala sa iyo, dalangin po namin, O Diyos, na kayo ang siyang patuloy na mangusap sa kanila. Gamitin niyo po ang aming buhay upang ang aming buong sambahayan ay maging isa sa paglilingkod, sa pagsamba at sa pagsunod sa iyo. Dalangin din po namin, Panginoon, yung pong magandang samahang pampamilya kung saan ang pag-ibig ang siya naghahari, nagbubuklod sa bawat isa. Ano man pong mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mag-asawa o ng magkakapatid o ng magulang sa anak, dalangin po namin, O Diyos, ng lahat ng ito ay maresolba at maayos at maghari yung tunay na pagmamalasakitan sa loob ng tahanan, maghari yung tunay na pag-ibig kung saan, O Diyos, ito ang siyang nagbubuklod sa samahan ng bawat pamilya. Dalangin din po namin, O Diyos, na wala isa man sa aming mga kapatiran, sa aming mga sambahayan, na makaranas ng sobrang kahirapan, bagkus ay maranasan ng bawat isa ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sa iyo po namin itinitiwala ang lahat ng gawain sa amin pong kongregasyon, maging ito man po ay online o maging ito man po ay face-to-face. Sa iyo po namin itinitiwala, O Diyos, yun pong amin pong gawaing nakatakda na face-to-face sa darating po na huling linggo ng Nobyembre hanggang sa buong buwan ng Disyembre.
Pagkalooban niyo po kami ng pag-iingat, pagkalooban niyo po kami ng subaybay at ng gabay upang maging maayos at ligtas ang aming po mga gawain. At maraming tao ang mapagpala at ang aming pananampalataya ay manatiling matibay at matatag sa iyong banal na harapan. Dakilang Diyos, sa iyo din po namin idinudulog sa panalangin ang aming po mga kababayan sa dako po ng Cagayan, sa dako po ng Isabela ng Tugigaraw, hanggang sa Mindoro, hanggang sa Bicol Region, at sa lahat ng mga nasalanta at napinsala ng bagyo at pagbaha. Dalangin po namin ang patuloy na pag-iingat, ang patuloy na kalakasang ipagkaloob mo sa kanila upang sila ay makarecover sa lahat ng mga kalamidad na ito. Gamitin niyo rin po kami bilang isang iglesia. Gamitin niyo po ang bawat kapatiran na makibahagi sa alay-damay upang sa mga munting halaga na aming maipagkakaloob, kapag ito po'y napagsama-sama ay malaking tulong sa lahat ng mga kapatiran at kababayan po naming nasalanta ng bagyo at ng pagbaha. Sa iyo po namin itinitiwala ang lahat ng ito, dakilang Diyos, at amin din pong tinataas sa panalangin ang mga magulang at mga kapatid namin na sumapit sa kanila pong kaarawan. Maranasan po nila, O Diyos, ang iyo pong patuloy na pagpapala sa kanilang buhay, kung paano niyo po sila iningatan, sinubaybayan, at pinagkalooban ng lahat ng kanilang mga pangailangan sa nakaraang taon ng kanilang buhay. Naway maranasan nilang muli ang lahat ng ito at dobling pagpapala sa panibagong taon ng kanilang buhay. Kayo po nawa, O Diyos, ang siyang patuloy na sumubaybay sa kanila, at dalangin din po namin na sa pagdadagdag ng taon ng kanilang buhay ay patuloy rin pong madagdagan ang alab, ang sigla ng kanila pong pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Amin din pong dinudulog, O Diyos, sa panalangin ang mga kapatid po namin, mga magulang namin na sumapit sa anibersaryo ng kasal. Naway kayo po ang magpatibay ng kanilang samahan bilang mag-asawa, at dalangin po namin na anuman ang kanilang pangarap para sa kanilang buong sambahayan, ang lahat ng ito, O Diyos, ay patuloy po na magkaroon ng katuparan. Sa iyo din po namin idinudulog ang mga natatanging pagpapasalamat ng aming mga kapatid sa mga panalangin iyong tinugon at sa kanila pong mga plano na nagtagumpay. Pinagpapasalamat po namin ang lahat ng ito. Dakilang Diyos, maranasan ng bawat isa ang inyo pong mayamang basbas ng pagpapala sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Patuloy tayong humayo at sa ating paghahayo ay maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw, ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo at ang pagsama ng Banal na Espiritu, ang siyang maghari sa atin mula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen at Amen.